Pero you have the option para kumilos at gumawa ng paraan sa buhay mo. Pero naniniwala ka ba na pera ang sagot sa lahat? Naalala ko, there was a time in the past, yung konsepto ng mga matatanda noon, hindi na importante kung masaya ka o hindi. Hindi na rin importante kung may pera ka o wala. Ang importante, ginagawa mo tama, katinuan. Tapos lipas ang mga panahon, early 2000, nagbago narrative. Hindi na importante ngayon kung may pera ka o wala. Hindi na rin importante kung mabuti o masama yung ginagawa mo. Ang importante, masaya ka. Tapos lumitaw ngayon ng Andrew Tate. Mas malala. Hindi na importante kung masaya ka o hindi. Hindi na importante kung tama ka o mali. Ang importante ngayon, marami kang pera. Hindi naman lahat ng tao dadami pera. Pero you have the option para kumilos at gumawa ng paraan sa buhay mo. Pero naniniwala ka ba na pera ang sagot sa lahat? Kasi like for example, may isang kabataan siya, depressed daw siya. Tapos kunyari, capable ako, bigyan ko siya. Bigyan natang 50 million, magiging masaya ka ba? Tigil mo yung ganyang pakiramdam. You may be happy for a day, probably a week, probably a year. Tapos ang pinakamabigat niyan, parang anong nangyari, nilaso mo lang yung tao. Kasi aasa siya na mayroon palang mga taong namimigay ng pera sa kanya, tapos aasa siya ulit magkakaroon siya ng round 2 pag naubos niya yung pera. Unahin ang disiplina. Karunungan, pinakapangulong bagay. When you have enough intellectual prowess, you can convert that into money, you can convert that into power, you can convert that into fame and everything else. Influence. Tapos pag dumami na ngayon yung achievements mo sa buhay, you can look back in your life pag medyo matanda ka na, hindi ka na nakakakilos, and you can smile with all the achievements that you have and all the people that you have helped all throughout your life. Naniniwala ka na Purpose Yun, purpose. Yan. Purpose.